Bukod sa pagkawala ng tirahan at survival crisis, may panibagong banta sa pagpaparami ng populasyon ng Philippine Eagle. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni JC Aliponga. Lumalabas sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Eagle Foundation o PEF ang bagong banta sa kinabukasan ng mga Philippine Eagle. Ayon kay Dr. Jason Ibanez, Director of Research and Conservation ng PEF, halos lahat ng Philippine Eagles ay may mababang genetic diversity. Dahil dito, mataas ang posibilidad na ang mga napipisang sisiyo ay may mababang survival rate at mahihirapang maka-adapt sa kanilang kapaligiran, dahilan para hindi rin sila mabuhay ng matagal. Mas alarming ang sitwasyon. We really need to act now, and one way of acting is really supporting the conservation breeding program. Because again, tao po ang may rason kung bakit nababaril at namamatay ang mga Philippine Eagles. Kabilang sa mga hakbang na isasagawa ng PEF ang paglulunsad ng fundraising activities para mapalawak ang kanilang breeding conservation program. Sa pamamagitan ng programang ito, mas mababantayan ang mga agila at masusubaybayan ang kanilang pagpaparami gamit ang cooperative artificial insemination. Layunin din dito na maprotektahan ang mga agila mula sa panganib, kabilang na ang mga taong maaaring manghuli sa kanila. Ang female eagle mo can receive semen from different males, no? If the breeding rate sa wild is 1 egg every 2 years, in captivity, pwede po nating mapabilis yan. One female eagle can actually lay and hatch 2 eggs per year. Batay sa datos ng PEF, mula 2019 hanggang 2022, umabot sa 20 Philippine Eagles ang kanilang nailigtas, kung saan 18 dito ay mga batang agila. Ito rin ang pinakamataas na bilang ng mga nailigtas na agila sa PEF. Karamihan sa kanila ay binaril, nahuli sa bitag o kaya ay nahulog sa dagat. Ayon kay Dr. Ibanez, may 16 na Philippine Eagles ang nangangailangan ng tulong upang mapalago pa ang kanilang genetically diverse offspring o mga sisiyo. Kaya nananawagan din ang PEF sa publiko na mag-sponsor ng 3 kulungan sa National Bird Breeding Sanctuary sa Toril, Davao City, kung saan ilalagay ang mga inaalagaang Philippine Eagles. A new facility po at the foot of Mount Apo, and I'm very pleased to share that we just hatched and bred successfully a new eaglet. Ang pangalan po niya ay si Philippine Eagle Bayani, and this proves that we can really breed the eagles in captivity. We need 3 new cages so that completely po malipat na natin ang ating mga eagles from the old facility in Malagos and breed them effectively. Patuloy ang pagsisikap ng PEF para palakasin ang kanilang mga programa at makalikom ng pondo para sa proteksyon ng critically endangered species at pangbansang ibon ng Pilipinas. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.